Ayun guys, so magandang araw guys, no? So napanood nyo ba yan guys, yung impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kahapon? So kahapon guys, pang 12 days na yan guys, no? So tingin nyo guys, magkano na yung ginastos ngayon ng gobyerno? Yung pira ng taong bayan para lang dyan sa impeachment trial na yan. Tapos paulit-ulit yung confidential fund na yan, no? Yung intelligence fund na yan. Napakahirap intindihin ng iba, no, kung bakit tinawag na ng confidential fund, intelligence fund, pero gusto pa rin nila ng pruweba, resibo. So guys, ganito lang, kayo tatanungin ko, kung ikaw Intel, ikaw yung intelligence, kunyari, pinabili ka ng tubig, saan mo ba gusto bumili? At ano ba yung gagamitin mo dyan? Yung cash na pag bumili ka doon sa supermarket, mayroong resibo, mayroong pruweba, o di kaya naman, gagamitin mo ba yung credit card mo na pag-swipe mo, nakalagay yung pangalan mo doon kung ikaw yung intelligence? Of course guys, di ba? Malinaw naman na minsan, hindi mo kailangan gamitin yon. Kasi unang-una, matitrace ka kagad doon. Di ba? Kaya nga yung mga Intel, gumagamit ng ibang pangalan, yung alias, no? Hindi totoong pangalan, para hindi matrace. So kung ako Intel, halimbawa lang to guys pag bumili ako ng tubig, bottle of water, doon ako bibili sa normal lang na tindahan. Yung sari-sari store, yung walang resibo, or yung kaya hindi kailangan na i-swipe yung card mo, no? So, yun lang naman yan eh. Siyempre, kapag ikaw Intel, sige, bumili ako ng tubig, kailangan resibuhan mo to para ma-reimburse ko sa company. Eh, siyempre, na-trace ka na kagad doon. Sunog na yung operation, no? Sunog na, wala na. So, ganun lang yan kadali. So, yung iba talaga doon, mayroong resibo. Of course, ang ginagawa na lang dyan, documentation na lang, di ba? O, ilista mo na lang doon para safe. Ilista mo na lang kung anong binili mo. Tapos, reimburse. Hindi naman siguro lahat ng pagkakataon, lagyan mo ng resibo. Lagyan mo ng pangalan. Kasi unang-una guys, pag Intel ka, sunog ka talaga doon kapag ginawa mo yun. So, wala na. Bulilyaso yung operasyon, laglag ka pa. So, dito sa impeachment trial na to guys, no? Mukhang political propaganda lang. So, wala talagang malinaw dito na patutunguhan. Kumbaga, umpisa pa lang dito, alam na ng senador judge, alam na nila no kung anong boto nila. Kung yes ba or no, alam na nila yan. So yung majority, alam na nila ang iboboto nila. Yung minority, alam na rin ang iboboto nila. So yung mga ganitong strategy kasi ng admin, kita nyo guys, kawawa dito si PBBM. Kasi kahit anong gawin ni PBBM, imbis na umangat yung ratings niya no, sa survey, lalong bumababa, sumasadsad. Ito namang si Sara Duterte, na down, lalong umaangat sa survey. Kasi guys, ako no bilang taong bayan, wala akong pakialam dyan kung BBM o Duterte. Ang pakialam ko dyan yung Pilipinas. At saka sa tingin ko guys, no, maraming tao dito sa Pilipinas na ang mahal talaga, hindi naman si Duterte. Di ba? Hindi si Duterte ang mahal ng taong bayan, kundi yung bansa mismo, no, yung Pilipinas ang mahal ng taong bayan. Bakit? Masyado ng maraming krimen na nangyayari. Ang daming korupsyon na nangyayari. Ang laki na ng utang ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang mahal talaga ng taong bayan, yung Pilipinas. Kasi nga ang gusto nila, yung mahigpit, no? Yung strong leader. So yun ang nakikita ko dyan guys. Hindi mahal ng taong bayan si Duterte, ang mga Duterte, kundi yung Pilipinas. Bakit ko nasabi yan guys? Kasi unang-una, nung tumakbo itong si Sara Duterte at itong si President Bongbong Marcos, binoto naman natin si PBBM. Di ba? Binoto natin si PBBM. Ibig sabihin, hindi Duterte ang mahal natin, kundi yung Pilipinas. Kasi ang pangako doon, unity team. Ibig sabihin, itutuloy ni PBBM kung ano yung nasisimula ni former PRRD, no? Itutuloy sana niya, which is hindi natuloy. Kaya anong nangyari ngayon? Sadsad yung performance record ni PBBM. So kawawa ng PBBM, no? So ang nangyari pa dito, parang binubulilyaso yung PBBM administrasyon, no? Katulad nung sa minimum wage, di ba? Na-approve na yung minimum wage, yung increase na 85 pesos. Ibinida na ni Pangulong Marcos sa suna niya. Tapos kinabukasan, sinuspindi. Sino nasira doon? Si BBM. Si BBM na naman. So sad-sad yung performance si BBM. So sana guys, no, mag-focus na yung mga government official natin sa mga trabaho nila, no? Hindi yung kung ano-ano pa, no, yung mga political propaganda, itong impeachment, tigilan na sana nila yan. Antayin na lang nila na hindi na nakaupo si VP Sara Duterte sa kanila kasuhan. Kasi guys, kung talagang meron silang malinaw at totoong ebidensya dyan, pwede nila ipakulong yan pagkatapos ng termino ni VP Sara Duterte.